Ang engineering ay isang larangan ng pag-aaral at trabaho na nag-uugnay sa paggawa ng mga proyekto o paglikha ng mga bagay tulad ng mga gusali, kagamitan, at iba pang estruktura. Ang engineering ay naging bahagi na ng ating kasaysayan, na makikita sa malalaking estruktura tulad ng mga pyramids at mga modern wonders na tulad ng International Space Station. Ang mga inhenyero ay mga manggagawa ng kinabukasan, na gumagawa ng mga teknolohiya na mas mahusay at nagpapadali ng buhay para sa lahat. Ang ICT o Information and Communication Technology naman ay tinatawag sa Tagalog bilang Teknolohiyang Impormasyon at Komunikasyon. Ito ay tumutukoy sa paggamit ng teknolohiya upang magbahagi, magproseso, at mag-access ng mga impormasyon. Ang mga halimbawa ng ICT ay kinabibilang ng mga kagamitang teknolohikal tulad ng computer, smartphone, internet, at iba pang mga aparato at serbisyo na nagpapadali sa pagpapalitan ng mga impormasyon at komunikasyon. Sa kasalukuyang panahon, ang mga inhenyero ay umaasa sa mga teknolohiya ng ICT upang mapadali at mapabuti ang kanilang trabaho sa iba't ibang larangan ng inhenyeriya. Ang pagsasama ng ICT at engineering ay nagdudulot ng pag-unlad sa teknolohiya sa pamamagitan ng paggamit ng mga teknolohiya ng ICT tulad ng mga computer simulation at data analytics. Ang mga inhenyero ay may kakayahan na mas mapabilis at mas mapabuti ang proseso ng pagdidisenyo, pagdedevelop, at pagpapalaganap ng mga produkto at sistema. Sa paglipas ng panahon, mayroong malaking pagbabago sa paraan ng pag-aaral sa larangan ng inhenyeriya. Mula sa malalaking libro at tradisyonal na pagsasanay hanggang sa modernong teknolohiya at online resources. Patuloy nating pinapalawak ang ating kaalaman at kakayahan sa mundo ng inhenyeriya. Halika at ako'y samahan sa isang dokumentaryong magtatalakay sa pagkakaiba ng epekto ng ICT sa larangan ng inhenyeriya mula noon hanggang ngayon. Noong unang panahon, ang larangan ng engineering ay umaasa lamang sa mga tradisyonal na pamamaraan at kagamitan. Ang mga plano at disenyo ay kadalasang ginagawa sa pamamagitan ng pagmamanual na pagguhit at pagsusuri ng iba't ibang materyales. Sa kasalukuyan, lubos na nagbago ang larangan ng engineering sa tulong ng ICT. Ang mga computer at software ay nagbibigay ng mga napakalaking pagbabago sa pag-aaral ng kurso. Ang mga komplikadong disenyo ay maaaring gawin ng mas mabilis at mas epektibo gamit ang computer-aided design o kilala sa tawag na CAD. Noon, ang paghahati o pagsusukat ng lupa ay sinasagawa sa pamamagitan ng mga mano-manong paraan. Ang mga estudyante ay nagsusukat ng distansya sa pamamagitan ng paglalakad o pace factor. Ginagamit din ng mga instrumento tulad ng compass at theodolite upang tukuyin ang mga bearing o adjustments. Matapos ang pagsasagawa ng fieldwork, isinusulat ang mga natukoy na data sa pamamagitan ng paggawa ng laboratory reports, kung saan ipinapakita ang mga distansya, ang mga lawak ng bawat bahagi ng lupa at iba pang datos. Sa kasalukuyan, ang paghahati ng lupa ay lubos ng pinadali sa pamamagitan ng paggamit ng Excel at AutoCAD. Ang mga estudyante ay maaaring mag-input ng mga sukat at detalye ng lupa sa Excel sheet kung saan ito ay maaaring maiproseso agad upang makuha ang mga kinakailangang computations. Sa tulong ng built-in functions at formulas ng Excel, maaari agad matukoy ang mga plano para sa tamang paghahati ng lupa. Maraming magandang dulot ang hatid ng teknolohiya lalong-lalo na sa mga inhenyero. Ngunit kakambal na yata nito ang masamang epekto. Ang teknolohiya ay maaaring magdagdag ng produktibidad at kaginhawaan sa larangan ng engineering, ngunit ang labis na pagdepende sa mga sistemang teknolohiya ay maaaring magdulot ng panganib kung sakaling magkaproblema o magkaaberya ang mga ito.
Kaya't mahalaga ang pagbalanse ng paggamit ng teknolohiya at pagpapalakas pa rin ng ating kakayahan sa kritikal na pag-iisip at paglutas ng mga problema upang tayo ay maging handa sa mga gantong pangyayari. So ngayon ay maghahanap naman tayo ng ilang engineering student upang matanong ang kanilang mga opinion kung ano yung mga ginagamit nila na internet software at saka mga technology and kung makakasurvive ba sila kung wala ang mga ito. So ano pong pangalan nyo? My name is Katrina Paula Siraldan, third year civil engineering student. Yan. So ano po yung mga ginagamit nyo na internet software or kaya mga technology po na nagagamit nyo po dito sa field ng civil engineering? For me, especially sa akin is number one yung phone tsaka laptop. Kasi nga, nandun yung pag-search sa internet ng mga backup para sa self-study rin kapag may hindi ka naintindihan. And syempre, yung calculator na hindi talaga mawawala sa atin ng mga engineering student. So ayun po, bale, ano po yung sa tingin nyo kung makakasurvive po kayo kung wala yung mga yun? Para sa akin, oo naman. Kasi way back na wala pa yung technology is marami na talagang CE or engineering student na nakapasa na through pag library lang ganun. Pero yung sa calcu naman din naman, 'di ba, may history din naman yun. Hindi rin naman siya napunta agad sa cycle. So for me, yes. Ano po yung pangalan? Mikey. From ano po? BSME E4A. So, ang question lang po namin, ano po yung mga ginagamit nyo pong software or kaya po technology po dito sa engineering? Arduino IDE, yung sa AutoCAD, yung sa Workbench. Visual Studio, tapos tsaka MATLAB. Yung mga Tingin nyo po, makakasurvive po kayo ng engineering if wala po yung mga yun? sa course po namin, need po kasi namin yung kaya parang sagutin. So, ano po yung ninyo? Meryl James Domingo po, BSME 2A. So, tanong lang po namin, ano po yung mga ginagamit nyo pong internet software or kaya po mga technologies po dito sa engineering? More on if sa technologies, ginamit yun yung calcu, cellphone, computer, laptop, etc. And for software, nung first year gumamit kami ng AutoCAD, then nung online pa lang, gumamit kami ng mga Google Meet. Excel po, tapos CAD, tsaka STAAD po ngayon sa subject na. For ginagamit ko siguro is, madalas ginagamit as a computer engineer is mostly mga integrated development environment. So yung mga IDE, so yung mga ginagamit ko pang code which is Visual Studio Code, Arduino IDE if magko-code ako ng microcontrollers. And siguro, mga technology naman na ginagamit ko is mga generative AI, ChatGPT, for if may need ako na code, para mas mapadali, mas streamline yung pagko-code ko. Tatanong lang po namin kung kaya nyo po ba mag-survive kahit wala po yung mga yun? Hindi po kaya kasi lalo na sa STAAD, yun po kasi mismong output po namin eh. Tapos sa Excel naman po, mahirap kapag walang Excel, lalo na kapag yung ibang plate na mahaba, lalo pa nga pag-design subject. I think hindi, kasi from nowadays, parang mas ginagamit na natin yung mga software para ma-lessen yung mga activities na ginagawa natin. Tulad na dati, mas priorities nila yung may mga skills sa pag-drawing, pero ngayon natin yun paggamit ng AutoCAD, marunong ang gamit ng AutoCAD. Hep, hep, hep! Alam mo ba na isang calculator ay isang halimbawa ng computer? O di ba ngayon nagka-idea ka na? Ang calculator ay isang halimbawa ng computer. Bagamat ang calculator ay hindi kagaya ng mga computer or mga normal na laptop na ginagamit natin, ang calculator ay mayroon ding mga basic elements na kagaya ng isang computer. Ang isang calculator ay mayroong processor na nagpapatakbo ng mga commands and operation. Ito ay maaaring simple lamang at nakatuon sa mga basic ng calculation, ngunit gumagamit pa rin ito ng mga prosesong digital upang gawin ito. Mayroon din itong memorya o alaala upang mapanatili o ma-store ang mga numero na pinasok mo o ang mga resulta ng mga calculation mo.
Kapansin-pansin ng patuloy na pagsulputan ng mga makabagong teknolohiya sa Pilipinas mula sa iba't ibang mga kanlurang bansa. Sa pagsulong ng teknolohiyang ito, nagsisimulang mapadali ang pamumuhay at paraan ng pagtatrabaho ng mga manggagawa sa iba't ibang larangan. Partikular sa sektor ng agsikapang sibil o civil engineer. Sa mundo ng mga inhinyerong sibil ay isang lugar na nagpapahintulot sa mundo na gumana. Mula sa mga kalsada, tulay hanggang sa mga skyscraper, ang mga inobasyon ng inhinyerong sibil ay may pinakamalaking epekto sa kalidad ng buhay ng tao. Ito ay patuloy sa pagunlad na umaangkop sa teknolohiya at uso sa sektor. Ang pagpapatupad ng mga tool tulad na lang ng computer, internet, AutoCAD, calculator, at BMI o Building Information Modeling ay nagbibigay daan sa mas mahusay na pagpaplano, disenyo, at pagpapatayo ng mga gawa na nakatutulong ng malaki sa mga inhinyerong sibil at maging sa mga mag-aaral na kumukuha ng kursong ito. Kumpara noong primitibong lagay ng lipunan na kung saan ang mga gawaing ginagawa ng civil engineer ay kadalasang mano-mano at ginagamitan ng aktwal na proseso, sa ngayon, maaari na itong magawa ng mas mabilis at mas siyentipiko gamit lamang ang mga modernong teknolohiya. Ang mahirap na gawain noon ay nagagawang padaliin at pabilisin ng mga teknolohiyang ito. Ganap siya. Uy, huwag ka tumawa, Janine! Ulit! Tanong po ka. May tanong po kami sa... Ay lang, ulit! Ano muna, te? She was a fairy. Isa pa, Aljan. Ano ko siya? Parang nagkano siya, alam mo yun sa lechon, yung ano, oy. Ano ka sa atin?